mo, may tinuro si Piers Morgan doon. Yung relo na yan, magkano yan? 1.3 million euro. Tama? Relo lang yun. Tapos sinabi niya, yan, may kotse siya. That's the most expensive car in the whole world. 1.3 million euro without tax pa. Ano kotse? Bugatti. Bugatti. Tama? Sa Las Vegas, meron hamburger. Magkano? $800. Nakuha nyo? Anong sabi? Bakit nag-create ng mga ganong mga kamamahal na bagay? Simple lang. Dahil may nakakabili. Tama? Sino yung nakakabili? Yung mga taong nag-fantasize. Alam niyo ba, ang pinakamatinding negosyo ngayon, bagong negosyo sa buong mundo, na halos wala pang kakompetensya. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Space tourism. Ang lupit, no? Bakit? Kasi may mga tao na libot na buong mundo. Anong gusto nilang malibot? Outer space na. At meron ng space tourism. At may counterpart yan, may gumaya. Hindi nga lang outer space, sa ilalim ng dagat. May ganong tourism naman. Nakuha nyo? So bakit nagkaroon ng ganong negosyo? Kasi may mga matitinding mag-isip. Maraming nagpapantasya. Kapatid, ang tawag dyan, mindsetting. Kung ano man yung meron ka ngayon, hindi yan ang nararapat sa'yo. Kasi hindi yan tugma at akma sarap na pwedeng marating ng pwede mong isipin. Kinakailangan lang masanay kang mag-isip. Karamihan sa atin, kaya hindi umasenso, kasi hindi nasanay mag-isip. Alam nyo kung anong kinasanayan? Utusan. Kasi naman, nung kabataan ka, ano mas marami? Yung inisip mo na ginawa mo o yung inutusan mo ka kaya mo ginawa? Kasi naman, nung bata ka, kakain ka na lang, uutusan ka pa eh. Kain na, lalamig. Tama? O sino sa inyo pagkakain, nililigpit yung pinagkainan? Yung hindi nagtataas, hindi ka kumakain? Tama? Yung iba kailangan utusan pa na iligpit. Sino sa inyo naglalaban ng sarili niyang damit? Yung iba, disposable. Ang tanda mo niya. Pati underwear, no? Disposable. Grabe, no? Team Angel rin, naka-pampers pa. Tawa nyo? Kaya pansinin mo, yung mga taong nasanay na inuutusan hanggang pagtanda utusan. Tandaan nyo, ang yumayaman yung nag-iisip. Ang mga naghihirap yung utusan. Kasi walang yumamang utusan. Kita mo, yung nasanay na inutusan, pagtanda, sana punta. No offense made, but statement of reality ito. Karamihan ng trabaho. Tama? Sino yung may-ari? Bakit yun ang mas mayaman? E paano siya yung nag-isip na yun ang negosyo niya? Nakuha nyo? Bakit? Nag-empleyado bang nagpupusang magtrabaho? Wala kaya. Pag wala nga yung boss, lakwatsa nga yan. Kaya nga, para masiguro ng boss na yung mga empleyado nagtatrabaho, ano yung mga posisyon na inimbento? Assistant supervisor, assistant manager. Ano trabaho nila? Tagabantay. Para yung mga manggagawa, gumawa. Nakuha nyo? Kaya pansinin mo, bakit sa opisina, sino malalaki sweldo? Mga boss. Tama? Bakit? Ano ba trabaho ng boss? Hindi siya taga-utos lang, taga-isip. Kasi mahirap mag-utos na hindi mo isipin ang utos mo. Ang una mong gagawin, mag-isip. Tama? Kaya malaki sweldo nun kasi, alam mo bakit? Kasi mahirap mag-isip. Kaya nga ang tawag sa empleyado, manggagawa. Tama? Sila yung tagagawa nung inisip ng boss. Bakit maliit ang sweldo ng manggagawa? Kasi mas maraming tagagawa kaysa taga-isip.
Ano, di ba? Sa school nga yan, sa school, sa community, sa barangay. Pag may meeting nga eh. Di ba? Sasabihin ng presiding officer, any suggestions, any recommendations, specific programs na gagawin natin. Di ba lahat tahimik? Pag may sumagot, ako may suggest ako. Tama? Pag nag-suggest, tanong, sinong gagawa? Di ba lahat ng mga tahimik, sabay-sabay magsasalita? Siya nakaisip eh. Kaya kasi daw sa meeting, tahimik lahat. Bakit? Takot mautusan. Kaya ayaw mag-isip. Maliwanag tayo dyan. Kaya ang labanan sa mundo, gamitan lang ng isip. Kapatid, gamitin mo yung isip mo. Sayang yan pag hindi mo nagamit. Nakuha nyo? Kasi pag hindi mo yan ginamit, iba ang gagamit niyan. Pansinin mo? Karamihan, pag nagtatrabaho ka, ano ba binabayaran sa'yo? Laman ang isip mo. Pansinin mo, di ba, yung mga gumagawa, lalo sa anime, mga cartoons, ang hirap kayo mag-isip nun. Tama? Ang hirap nga mag-drawing nun eh. Ang hirap nga ilagay sa computer program yun eh. Ang hirap nga gawin software yun eh. O, magkano yung bayad nung inimagine mo? Eh, nung nabenta, ang yumaman, yung may-ari ng kumpanya mo. Eh, ikaw, anong trabaho mo? Ikaw nag-isip, hindi ikaw nakinabang. Kapatid, yun ang labanan. Dapat, yung laman ng isip mo, pakinabangan mo. Huwag kang mag-isip para sa ibang tao. Kasi bakit? Yung taong pinaglalaanan mo ng isip mo, may isip din yun. Eh bakit hindi siya mag-isip ng kanya? Bakit aasa sa'yo? Tama? At ikaw, tuwan-tuwa ka naman. Grabe, nakapunta ako sa bahay ni boss, ang laki. Grabe, sinuntunga ako. Laki ng ganda ng kotse ni boss eh. Grabe, ang yaman ni boss. Tuwan-tuwa ka. Eh kaya mo niya naman kaya siya nagkaroon nun dahil ikaw ang nag-isip. Tama? Bakit? Siya lang ba may pangarap? Ikaw, wala ka bang pangarap? Nakuha niyo? Kapatid, gamit lang ng isip. Huwag mong papabayaan. Kaya nga tayo, tagi-tigisa lang ng isip eh. Kasi Diyan nag-create ang Diyos na sinabi niya, all men are created equal. Kasi lahat ng resulta mo, nandiyan lang sa isip mo. Nakuha mo? Nandiyan lang lahat yan. Lahat ng tanong mo, nasa isip mo sagot. Ang problema, hindi ka nagtatanong, kaya hindi ka nakakaisip. May mga downlines mo, apply, ano bang gagawin ko? Ganito yan. Isipin mo. Tama? Pabalik. Apply. Hindi ko maisip eh. Sige, isip ka pa. Pagbalik, o ano, naisip mo na. Kasi lahat ng tanong at lahat ng sagot sa tanong mo, nasa isip mo yan. Kasi bakit? Hindi naman ibibigay sa'yo yung tanong kung hindi mo alam ang sagot eh. Kaya lang hindi masagot, hindi ka kasi nag-iisip. Yung iba kasi, ang hilig-hilig lang, tanong ng tanong. Gusto kasi sinusubok ng sinusubok. Maliwanag tayo dyan? Sino yung naniniwala? Sino yung naisip niya nayayaman siya? O yung hindi nagtataas, mahirapan ka yumaman, kapatid. Kasi hindi mo pa nga naiisip eh. Anong pagbabasihan ng action mo kung hindi mo naisip? Nakuha niyo? Kaya, ano ang symbol ng utak, ng isip? Bumbilya, tama? Pansinin mo, pag maganda yung iniisip mo, ang liwanag ng aura mo. Pag ikaw problemado sa pera, ang dilim ng itsura mo. Or for that matter, basta problemado ka, ang dilim. Brown out yan eh. So yung utak nag-on and off. Tama? Ang problema lang sa maraming mahihirap, pag na-problema sa pera, anong iniisip? Pag may problema sa pera, anong unang iniisip? Kanino uutang? Tama? Eh pwede ka naman mag-isip paano ka magkakapera. Bakit ang unang iniisip mo, kanino uutang? Tama? Pag walang pera, dilim. Mag-iisip kanino uutang. Pag may iniisip, ay, kanya, di ba, diliwanag? Di ba? Ay, oo, kanya. Pag hindi pinautang, dilim na naman.
Kaya dapat yung utak mo, pakakainin mo kasi hindi lang naman physical body ang pinapakain. There is also such thing as mental diet. Pinapakain ng kaalaman ng utak. Kasi ang isang pagyaman at pag-asenso ng tao sa nag-uumpisa, idea. Idea yan. Kaya pag ang kausap mo, walang idea pa paano umasenso, huwag kang makipag-usap. Ang swerte nga natin, nag-uulo tayo dito eh. Bakit? Ang daming ideas kaya dito, paano yumaman? Kaya pag naghirap ka, ibig sabihin, hindi ka marunong makinig at hindi ka marunong pumick up ng idea. Nawa nyo? Kapatid, uulitin ko, gamit lang ng isip. Ngayon, sino sa inyo na may experience na matitinding achievement sa buhay? Iilan lang? Yung may achievement sa buhay na matindi? Or, sino sa inyo na naka-experience ng matindi sa buhay, na naging masaya-masaya siya, consider great achievement, na yung achievement na yun, ikaw ang nag-isip? Ang konti lang. So yung hindi nagtataas, wala ka pang na-achieve. Kasi kung wala ka pang na-achieve, wala ka pang naisip. Nakuha nyo? Kaya ngayon, sanayin nyo lang. Mag-isip kayo. At alam mo ba, pag maganda ang iniisip mo, nagre-reflect sa itsura. Kaya kita mo, ang dami, ang itsura ang didilim. Kasi ang iniisip, puro problema. Kapatid, ang labanan sa buhay, ang labanan ng isip. Kaya, kasi ang utak yan ang sinacharge eh. Papansin mo, di ba? Pag pinapalabas yung utak, o yung parang yung i-represent yung utak, di ba puro kuryente? Tama? Di ba pag may palabas, na ang topic utak, di ba kuryente yan? Nakuha nyo? So, ano ibig sabihin? Kinakailangan sinacharge palagi yung utak. Nakuha nyo? Pansinin mo, pag wala kang maisip, yung itsura mo ang dilim, yung mga tao iniiwasan ka. Tama? Bakit? Yung aura mo ang nakakahawa ba? Na nakaka-negative. Nakuha nyo? Pero pag maganda yung iniisip mo, yung itsura mo ang liwanag, di ba may bumabati sa'yo? Ano sabi? Uy, blooming siya. Uy, daydreaming. Uy, ang ganda niya ngayon. Tama? Kasi mo, pag problemado ka, isa lang bakit? Bakit ang pangit mo? Kasi sa totoo lang, kahit anong pangit mo, pag maganda yung iniisip mo, gumaganda yung itsura mo eh. Kasi ang nakakalungkot, ang pangit mo na nga, ang pangit pa nung iniisip mo. Kasi sa totoo lang, pag magandang iniisip mo, yung energy level mo malakas. Mapapansin mo, siguro, ewan ko kung na-experience nyo, may mga tao na pag na-meet mo, nakakain ka, nahihigop ka. Yung tamemit ka kagad. Nakuha mo? Pero may mga tao na pag na-meet mo, kahit babatok-batukan mo agad. Yung ibig sabihin, yung dating ba? Lalo na ang pinag-uusapan natin, networking, dapat kitang-kita sa itsura mo yung energy. Kasi hindi ka pa nagsasalita, makikita na manaan sa itsura mo eh. Tama? Na hindi ka pa yung mayaman, pero sa utak mo, mayaman ka na, kahit wala pa laman ang bulsa mo, nagmamanifest sa aura. Kaya yung iba, ang bilis makapagpapayin. Imagine mo, paano ka makakapagpapayin? Sasabihin mo, dito yayaman. Yung itsura mo, wala kang kabana-banaan ng konting kaginhawaan. At hindi mo yayaman. Sigurado ba? Sure ka. Yung kahit hindi magbulat-latan ng bulsa, alam na sa itsura mo, wala kang pera eh. Kaya ang una mong aayusin yung mindset. Kasi, ano ba ang mindset din?
Mindsetting, ang negosyo ng network marketing, it's all about mindset. Ano yung ibig sabihin yung mindset? Yung laman ng utak mo, lilipat mo sa kausap mo. Para kung ano yung nakikita ng utak mo, makita niya. Para kinikilos mo, ikikilos niya. Yun ang mindsetting. The hardest part in network marketing is mindsetting. But the problem is, how can you mindset if your mind is not yet set? Tama? Ililipat mo lang naman yan eh. Kaya yung iba, hirap mag-imbita kasi walang laman yung isip. Kaya walang mailipat, walang maikwento. Nakuha mo? Eh sa totoo lang, pag nag-invite ka at heart invitation, nakaka-frustrate pag hindi sumama. Ang tawag sa negosyo natin, this is a sharing business. Ano yung isi-share mo? Yung laman ng isip mo. Tama? Ano ba yung laman ng isip mo? Depende kung anong iniisip mo. Pero kung laman ng isip mo, ang mindset mo, dito, sa ginagawa mo, yayaman ka at makukuha mo yung pangarap mo, ang sarap kayang ikwento niyan. Alam mo pare, meron akong pinupuntahan ngayon. Grabe, sa totoo lang. Tama yung sinasabi doon eh. Lahat ng tagumpay nasa isip lang eh. Alam pare, simula na nag-attend ako ng totoo akong mangarap. Pare, hindi pala imposible na magkaroon ka ng Mercedes-Benz, hindi pala Di ba, kinakwento mo kung ano yung naririnig mo dito? Kaya nga kung araw-araw ka dito, kung ano mindsetting ng mga tao dito, yun ang magiging mindset mo. Kaya paglabas mo, ang gagawin mo, ikwento kung ano naman ang isip mo. Kaya yung mga bihirang nagpupunta dito, pansinin mo, sila yung reklamador na mahirap mag-uno. Tama. Paano? Walang maikwento. Walang ma-share. Kasi ang negosyo natin, kwentuhan lang. Saan ka dadampot ng kwento? Hindi dito sa office. Tama? Kaya kita mo, yung bihira pumunta dito, hindi alam kung anong gagawin. Tapos magsasabi, ang hirap apply kasi walang sumasama sa akin, na-injure na naman ako. Apply kasi ganito, pinagtatawanan ako. Eh kaya ka nga pinagtatawanan, pinaglalaruan kayo. Tama? Tama. Dahil ikaw ang mina-mindset. Kasi nga, kinakain yung laman ng utak mo kasi yung utak mo walang laman. Kaya ito yung estado namin. Ako nga, tuwan-tuwa ako pag may nega eh. Pinagtitripan ko kaya. Tama? Hindi ako nakaka-open, pero kaya kong kalagkutin yung utak. Tama mo? Kaya kasi nakakapag-entertain ka ng negative kasi may espasyo pa yung utak mo na mag-isip ng negative. Pansin mo, pag yung baso, puno na, wala nang malalaman. Tama? Eh kung punong-puno ng positive yan about this business, kahit anong negative, hindi makakapasok dyan. Kasi bakit? Puno na ng positive eh. Tawa niyo? Kaya yun yung sinasabi na mindset natin. Yung iba kasi lalapit mo, apply, pa-motivate. Power. Pag sinasabi mo yan sa apply mo, pa-motivate, ibig sabihin, hindi ka naka-mindset. Nakuha mo? O, minsan nga, binibiro ko na lang. Gusto mo maging matinding motivation yan sa apply. Sige, labas mo yung wallet mo. Titigan mo mabuti. Kung ano laman yan, motivation ang tawag dyan. Nakuha nyo? Kaya nga yung mga tapero nito ang titibay kasi yung espasyo ng utak punong-puno ng puro positive things. Mahirap i-kondisyon ang utak sa totoo lang. Ang hirap. Kaya yung iba power pag may pay-ins, power pag may invites. Pero pag walang pay-ins, walang invites, nega na naman. Kasi bakit? Pusyaw yung laman ng isip eh. Alam mo yun, inconsistent yung laman ng isip. Kasi kung talaga nakapix yung utak mo, halimbawa, nakapix na pangarap, nangangarap ka na magkaroon ng bahay at lupa, magkaroon ng kotse, magkaroon ng maraming savings, makapag-travel, and so on. Pag yan ang mindset mo, doing this business, anong dahilan mo na magreklamo kung wala ka pa nga nakukuha kahit isa? Nakuha mo?
Na alam mo naman na sa ganitong negosyo, sa uno, maraming nakakuha ng kanyang pangarap eh. Maraming nakagawa. In short, hindi na imposible. Pwedeng magkatotoo. Na ang ibig kong sabihin, pag ikaw naka-mindset na ito ang gusto mong makuha doing this business, kahit wala ka pang nakukuha, walang dahilan na magre-reklamo ka, nakitigil ka, at mag-iinarte ka, mag-iimo-imo ka, at magsasabi ka, apply ang hirap. Bakit? Ang dami nga naman kayo, walang nakuha ang pangarap eh. Bakit? Para makuha mo ba yung mga pangarap na yan? Overnight, pagka-pay-in mo, bukas meron? Ano ka? Downline mo, Jimmy? Nakuha nyo? Yung iba nga inabot na ng kamatayan, walang nakuha. Tapos mag-e-expect ka na meron agad yan? Power ka. Nakuha mo? Kaya nga kami tumagal ng ganito sa ganito negosyo na hindi bumibitaw ang excitement level, tuloy-tuloy. Dahil alam namin kung anong tinatrabaho namin. At alam namin, hindi pa namin nakukuha ang iba sa mga pangarap namin. Kaya hindi kami tumitigil. Pero alam namin, naka-mindset kami na makukuha din namin. Bakit? Alam namin paano kunin. Nakuha niyo yun? Kaya kung isang buwan ka pa lang, 2 buwan, 3 buwan, kapatid, saka ka magre-reklamo na walang nangyayari. Subukan mo kayang mag-apply. 1 taon nga, wala pa rin nangyayari eh. Hindi ka pa nga regular eh. Tapos, pangarap, gusto mo may mangyari agad? Naintindihan mo ba yun? Tama mo? Ang tagal mo nga nag-aral, ang liit ng sweldo mo, hindi mo na nga pinag-isipan, hindi ka nga nagreklamo. Aba, ang tagal mo na nga dyan sa ginagawa mo, hindi ka ma-promote, hindi ka nagre-reklamo eh. Tama kayo nyo? Sa totoo lang, kung naiintindihan mo itong ginagawa natin, naiintindihan mo na ito ang resulta matapos mong magpakahirap, siguro naman kung sa tamang pag-iisip ka, tsatsagain mo eh. Tama hindi? Kaya nga, ang mindsetting dito, doon sa inyong, para sa inyong lahat. Bago mo gawin ang isang bagay, bago mo umpisa, tanong mo agad yung sarili mo, pag ito ba ginawa ko, anong mangyayari? Kung sa umpisa pa lang, alam mong walang mangyayari, huwag mo nang gawin. Alam mo na nga walang mangyayari, ginagawa mo pa. So, ibig sabihin, niluloko mo na yung sarili mo. Pero sa ginagawa natin, alam mo, first day mo pa, unang attend mo pa lang, hanggang nung nag-pay-in ka, alam mo na pwede kang magkaroon dito ng mga pangarap mo na matutupad. Kapatid, ang labanan dito, huwag ka lang mainit. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi lahat ng bagay na pinaghirapan, masarap ng namin ang tamis ng tagumpay. Alam mo na may nag-aantay. Tama? Kasi sa bagay, hindi ko masasabing sablay. Kasi ang naipamulat sa atin kasi, even before, di ba? Sa panahon, di ba, ito yung proseso ng pinangako sa atin, anak mag-aral para makapagtrabaho. Para pag nagtatrabaho ka, kikita ka ng pera. Di ba? Ito yung normal na mindset sa atin. Tama hindi? Sa totoo lang, tama ito. Tama itong proseso na to. Mag-aral, magtrabaho para kumita. Yung mga unang nag-aral, mga lolo, mga ninuno natin na nag-aral, sila yung mga tao, alam nila kung ano yung pag-aaralan nila. Eh, yung mga nag-aral ng engineering before, naging engineers. Yung mga nag-medicine, naging doktor. Yung nag-law, naging mga lawyers. At yun yung naging trabaho nila. Dahil konti pa lang ang kompetensya doon sa trabaho, ibig sabihin, malaki ang demand for labor versus sa supply ng labor, kaya they can command their prices, their income. Unfortunately, sa bilis ng pagdami ng populasyon ng mga Pilipino, so lumawak din ang demand for education. And sad to say, kung meron mga people from the academy na nakikinig ngayon dito, I have no intention to offend you. Pero
Pero, pagsasaad lang to ng opinion at damdamin. Ano ang ibig kong sabihin? Yung educational system natin ngayon, kung talagang babasahin mo, masyadong commercialized. Tama? Maraming nagtatapos, nakagraduate, na yung pinag-aralan, hindi yun ang naging trabaho. Actually, ako nga nung nag-graduate nung high school, yung dilema ko nung nag-graduate ako ng high school at dilema ng mga gagraduate ng high school at graduate ng high school, sa ngayon, pareho kami ng dilema. Ano yun? Pagdating ng college, wala kaming idea anong kursong kukunin. Ako nung nag-graduate ako ng high school, meron kaming binigay na form. Kasi medyo masipag ako mag-aral, kinargahan ako ng talino. So, napasama ko sa top 5 graduating class nung batch namin. So, binigyan kami ng UPCAT form, UP College Admission Test. Ang bilis ko kaya na pin-upan. Ano yung huli ko na pin-upan na portion? Course. Bakit? Imagine mo, magka-college na ako, wala pa akong idea anong course yung kukunin ko sa college. Tinanong ko sa nanay ko, ma, ano ba ilalagay ko ditong course? Ano sabi niya sa akin? Economics. Sabi ko, bakit economics? Yung kapitbahay natin, yan ang tinapos, magandang trabaho. Ginaya ko naman. Na wala akong idea ano yung economics. Basta natandaan ko lang, sabi ng tatay ko, mahirap lang kami, kaya porsigihin namin ang pag-aaral. Kasi yun lang daw ang pwedeng ipamana sa akin. In fact, yung tatay ko noon, nag-student assistant, pinagalitan ako eh. Kasi bakit? Hanggat kaya niya, papaaralin niya ako. Sinunod ko naman siya. 3.5 years, graduate na ako ng college. Tingnan nyo ha, mahirap ba sa UP? Oo naman. Kaya nga 3.5 years, graduate na ako. Dahil mahirap sa UP. Ganun na kasimple yun. Sa sobrang hirap, tinapos ko agad. Kaysa pahabain ko pa yung paghihirap ko. Kaya ako nag-enroll doon, gusto ko doon makagraduate eh. Tama? Buti na lang yung unang trabaho ko, sakto sa tinapos ko. I do manpower plans and researches on human resources development. That's the very reason I love this work. I love network marketing. Kasi bakit? Ito ang totoong human resources development. Ito yung totoong development. Kasi when you talk about human resources development, you're talking about human productivity. Tama? And when you talk about productivity, productivity is measured or by technical definition. Ano ibig sabihin ng productivity? Productivity measured in money, ang ibig sabihin niyan, man hours divided by income. Or I should say, baliktad. Income, di ba? May mga eco-graduate, mga eco-courses na dito. Pag white, ibig sabihin niyan income over man hours. Man hours, kung ilang oras mo, sinusweldo ito. So, mag-sweldo divided by oras, yan ang productivity rate mo. Tama? Kaya yung mga nagtatrabaho dito, computein mo. Sino mga empleyado? Sample na, sample. Ay, ikaw, empleyado ka? Magkano ang sweldo mo per month? 30,000? Laki niyan, ha? So, 30,000 divided by ilang oras? 8 to 5? Company? Sarili niyong kumpanya? Business director? Oh, ganda ng ano mo ha. Ilang oras ka nagtatrabaho kada araw? On the average? So on the average, pwede ba natin i-compute sa 10? Ibig sabihin, 10 hours a day times 30 days, assuming walang pahinga, walang day off. So that makes 300 hours. Maki-compute nga. Ang kinu-compute natin, yung kinikita niya per ora. Magkano to? So ang hourly rate niya is, ang productivity niya is 100 per hour. Uy, taas ng rate mo ha. Tama? 100. Ang kita mo, 100 per hour. Nakatapos ka ng kolehiyo?
Pero hindi mo ha, business director ka, hindi ka nakagraduate. Ay, marami kayong nakagraduate na minimum. Yan. Tingnan nyo mabuti. Alam mo kung ano yung nakaka-challenge? Si Mark Daviton. Ikaw 100 per hour. The rest, computin nyo lang ito. Para malaman mo ma-realize yung productivity rate mo Si Mark, he's earning 2M. Assuming 10 hours din siya per day. Tama? Ayan ang productivity na Mark. 2 million divided by 300 hours every month, per month siya. Magkano productivity niya? 6,666. 26.67. Yan ang kita niya, 6,000 per hour. Ayos ba yan? Magkano sweldo mo? 6,000. Ay, ang liit per hour. Ang malupit, yung bata na yun, 29 years old lang. College dropout. Kapatid, baka may doctoral degree ka. This is not a complex mathematics. This is plain and simple arithmetic. Kapatid, computin mo, productivity rate mo. Kung sulit ba sa tinapos mo, sulit ba sa sipag mo, sulit ba sa in-effort mo, at kung sulit sa resources na nilabas mo. Kapatid, yan ang sinasabi ko. So, ang point is, sa panahon ngayon, kinakailangan, hindi ko sisirain itong proseso na to. Tama ito. But to make this more relevant nowadays, alam mo ang dapat mong gawin? Bago ka pumili ng mga bagay na pag-aaralan mo, ang una mong gawin, mangarap ka muna. Ang basis ngayon, pangarap. Kasi pag wala kang pangarap, walang dahilan kung ano yung pag-aaralan mo. Tama? At hindi naman sinabi kung ano at kung saan pwede ka mag-aral. Kaya lang nakakahon yung utak natin, yung mindset natin nakakahon. Na pag sinabing mag-aral, ang ating idea sa school lang. Kapatid, maraming lugar na pwede kang matuto na kahit wala kang tinapos, basta't meron kang tamang pinag-aralan, aasenso ka. Kasi yung tinapos sa pinag-aralan, magkaiba yun. Kasi maraming na may natapos, walang pinag-aralan. Literal, diretsahang salita. Nakagraduate ka, mahirap ka. Meron bang ganon? Baka nakatapos sa pag-aaral pero mahirap? Kung yan ang sitwasyon mo, nakatapos ka, tapos mahirap ka, tanong, anong pinag-aralan mo? Anong course mo? BS Poverty? Logic lang, logic. Di ba nag-aral ka? Tapos naghirap ka. Saan napunta yung pinag-aralan mo? Bakit mahirap ka? Kasi ang pagiging mahirap hindi pinag-aaralan. Tama? Kaya ka nga nag-aral para umasenso, tama? Pero ang tanong, bakit nag-aral ka tapos ang buhay mo mahirap? Mali. May mali sa pinag-aralan mo. Pero, itong proseso na to, tama ito eh. Katulad lang na sinasabi ko, ulitin ko, dapat umpisahan mo sa pangarap. Hindi lahat ng nag-aral matalino. Hindi lahat ng nakapag-aral matalino. Maraming hindi nakapag-aral matalino.